Hey guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Kuya Linux TV. Guys, pa-subscribe naman ha. Tsaka pa-like na din. You know. Subscribe. Yun. Ngayon guys, magbibigay tayo ng walang kwentang content, no? Panoorin natin guys itong mga bagong statement ni Auntie Claire. Yusek, good morning. Good afternoon na po pala. Regarding po dun sa binanggit ni Pangulong Marcos sa SONA po na zero balance billing, paano po ba ito ma-avail ng ating mga kababayan from the DOH hospital? At the same time po, yung Z benefit package naman po ng PhilHealth. Okay po, ito po ay patungkol po sa 87 DOH hospitals kung saan maa-avail po yung zero billing. Yun guys, 87 hospital lang yung magbibigay ng zero billing. Tuloy natin guys. Okay, zero balance billing. Ang ibig sabihin po nito, lahat po, hindi na po ito ika-categorize kung indigent ka o hindi. Basta you are willing to be at the basic ward accommodation, kayo po ay malilibre na po ng inyong gastos sa ospital. Unang-una po, kung kayo po ay PhilHealth member, kailangan po yan. Kung hindi po kayo PhilHealth member, maaari po kayo magpatulong doon para po kayo ay maasikaso at maging PhilHealth member. At pagkatapos po nun ay kapag ka po kayo naman ay lalabas na ng ospital, so, kailangan nyo lang pong kumpletuhin yung inyong mga dokumento at humingi ng tulong sa PhilHealth Desk sa nasabing ospital. At doon po, after that, pag kumpleto na po yung dokumento nyo, ay maaari nyo na pong ipakompute ang inyong bill sa ospital. Yung po sa Z benefit package naman po ng PhilHealth, sabi po doon kahit hindi na rin po PWD, hindi yung ibang mga sector po napili na makaka-avail nito, lahat na rin daw po ay pwede. Ano po yung pwedeng gawin ng pasyente o yung kanyang family para po ma-avail ito? Opo. Mas maganda po malaman din po kung yung ospital na pupuntahan po ninyo, hindi naman po kailangan na DOH hospital. Kung sila po ay mayroon po tinatawag na Z benefits package. Kung mayroon po silang kontrata with the PhilHealth, sila po ay mako-cover. So, hindi po kinakailangan na kayo'y nasa ward. So, kahit po kayo nasa private room, nasa public hospital, basta po yung hospital na yon ay may kontrata po sa PhilHealth na Z benefit package. Pasok po yan. May binabanggit daw po yung DOH na kailangan ay basic accommodation. Yes po. Lang. Yun po yung pwede. Para po doon sa Si Ma'am libre Eden pala yung na nagtatanong. bill. Iba po kasi yung Z benefit package, yun po yung patungkol sa mga let's say, kidney transplant. So, meron pong package po doon. Pero yung zero billing sa DOH hospitals po, sa basic ward accommodation. Thank you po. Thank you, Eden. Yung sinabi ni PBBM dun sa SONA, parang ang pagkakasabi niya, libre na ang pagpapagamot, no? Yung pala, limited lang. 87 hospitals lang, Hindi naman talaga lahat na magbibigay ng libreng medical. So, parang rin to, yung 20 pesos na bigas. Limited lang din yung niya, yung coverage. Tuloy natin, guys. Mga statement ni Auntie Claire. Sunod na tanong, Harleen Delgado, ABS-CBN. Good afternoon.
Yusek, good afternoon po. Yusek, some lawmakers have expressed disappointment after the president did not mention in his SONA anything about online gambling. How does the palace view this po? And also, Online gambling. kumusta po, Yusek, yung ginagawang evaluation ng Pangulo? Are we expecting a policy change on online gambling? As of now, maganda po kasi wag tayo masyadong magpadalos-dalos. Minsan kasi nakikita natin ano ba yung sinisigaw ng taong bayan, pero yung iba, hindi pa po inaaral na mabuti kung ano ba yung magiging epekto nito sa bayan. Dapat muna po malaman natin saan ba nanggagaling yung kamalian. Doon ba sa license, online gambling app, o doon sa mga hindi lisensyado? So dapat malaman natin saan ba nagugumon ang ating mga kababayan sa sugal. Doon ba sa mga illegal na gambling app? Example na lamang po natin. Recently, alam natin na ang isabong wala na. Ang isabong noon nakakapagbigay ng revenue, ng tulong sa pamahalaan. Nung tinanggal po yan, definitely wala na. Pero bakit may isabong? So sino nakikinabang sa illegal na sabong ngayon? Bakit isa pang Gobyerno. mambabatas ang nakitaan natin na siyang nagpatunay na meron pang isabong? So dapat ito aralin mabuti. Ano ba ang dapat gawin? Dahil kapag nga tinanggal natin talaga agad-agad ang online gambling at maapektuhan naman yung ibang mga lisensyado, makakaapekto ba ito sa tulong sa bayan, sa tulong sa mga estudyante, sa tulong sa mga Pilipino? So hindi po pwedeng magpadalos-dalos ang Pangulo dito, dapat aralin po dahil sa totoo lamang po ang mga revenue po na ibinibigay ng lisensyado na online gambling ay nakakapagbigay talagang tulong sa mamamayan. So dapat pong aralin at hindi po dapat na ura-urada at mag-uutos agad na tanggalin agad yan. Dapat inaaral po yan. Yan ganyan po kasi ang gusto ng Pangulo. Yung kasing Pogo dati, guys, ano yan napakinabangan din natin during pandemic. Nilegalize yan ni PRRD kasi nga may tax, no? Nakakakuha sila ng revenue. Tapos, ang nagsusugal dyan, mga foreigner, mga karamihan Chinese. Tapos, di ba, pinatanggal na ni BBM yan, ano? Ibig sabihin, ayaw ni BBM sa sugal. Hindi ko sure kung ayaw niya ba sa sugal? Sa illegal na sugal? Or okay lang sa kanya ang sugal basta legal? Alin man doon, ano? Hindi natin sure, ano? Kasi ang usapin, yung tinatanong dito is madaming online gambling ngayon sa Pilipinas. Na ang nagsusugal, mga Pilipino. Di ba? Dati yung Pogo, Chinese. Chinese lang yun. Nagtatax din yun, di ba? Pero ngayon, yung mga sinasabi nilang legal gambling, online gambling, ang nagsusugal na kasi, mga Pilipino na. Yun yung kaibahan Ngayon, si PBBM nung kanyang SONA, wala siyang comment or binanggit tungkol sa online gambling, ano? Kasi laganap na, ano? Kasi kesyo isabong yan or scatter, kung ano-ano pang mga online, sugal pa din yan Pinatanggal mo yung isabong, meron ka namang ipinalit na iba, sugal pa din yun, di ba? So, hindi ko makuha yung logic or wisdom ng government, ano? Pinasarado nila yung Pogo. Pinasanggal yung isabong. Pero may mga online gambling pa din. Tapos sabi ni Auntie Claire, nakakatulong daw yun, ano, sa revenue. Parehas nakakatulong yun yung Pogo saka isabong, kung illegalize, parehas nakakatulong. Di ba? Yung PCSO, yung Lotto, di ba? Sugal pa din yun, pero may revenue. Siguro dapat
minimize na lang nila yung yung online gambling kasi ang daming naglalabasan ngayon eh. Tuloy natin to guys. Sunod na tanong, Marisol Halili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may lumabas po na panibagong Okta research yesterday showing na tumaas yung trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Where do you think we can attribute this improvement on numbers? Tumaas Unang-una, yung malamang po nakikita na po trust ng rating. taong bayan kung ano po talaga ang BBM. ginagawang trabaho ng Pangulo. At nakakatuwa at nakikita na po nila kung gaano po kasibak ang Pangulo para sa taong bayan at para sa bayan. Ngunit sasabihin po natin, muli, ang Pangulo po ay hindi maapektuhan ng anumang numero. Pero siyempre po, ito ikinagagalak. At kung tumataas man po ang approval at trust rating ng Pangulo ay nakakatuwa po ito dahil nakikita na lang nagtatrabaho. Mas mahirap po kasi na bumababa Masipag ang na yung rating, Pangulo. pero nagtatrabaho. Pero mas mabigat yung hindi nagtatrabaho pero tumataas ang rating. Sino pong nire-refer? Sabi niya guys, mas mahirap daw yung hindi nagtatrabaho pero tumataas yung rating, Mas okay na daw yung nagtatrabaho kahit bumababa yung rating kaysa dun sa hindi nagtatrabaho pero tumataas yung rating. Siyempre, alam naman natin kung sinong pinatatamaan niya, di ba? Kasi yan namang mga survey na yan, guys. Hindi naman yan reliable, no? Napatunayan na yan, no? During the recent election na maraming lumabas sa survey pero hindi nanalo. So, mind conditioning lang din yan, no? Hindi natin alam or sure kung saan nila nakukuha yung survey nila or paano nila ginampanan or paano nila kinonduct yung survey, no? So, tsaka yung survey na yan, kung kinonduct man siya, hindi siya necessarily na reflection yun kung masipag ba or nagtatrabaho ba yung isang government official. Normally kasi yung survey, alam naman natin na parang popularity yan eh. Yung amor mo sa masang Pilipino. Di ba? Siyempre, kung maganda yung feedback sa'yo ng publiko, ibig sabihin, maganda performance mo. Kasi doon din nabibase yun eh. Or doon siya, yun yung nakikita din ng tao. Di ba? Na kung maganda yung iyong ginagawa, matatanim sa isip nila yon. So kapag tinanong sila, let's say, sino ang pinagkakatiwalaan mo, di ba? So syempre, ang maalala nila, yung nakikita nila na nagtatrabaho. Di ba? Kasi, ang tawag doon, yung si BP, wala man siya dito or nasa ibang bansa siya, nakikita naman natin na nagtatrabaho yung ahensya niya eh, di ba? Lalo na nitong nakaraang disaster, yung flood. Di ba? Nakita natin dun yung libreng sakay, yung mga relief goods, no? Distribution ng relief goods, nakita natin yon. So, andun pa din yung ahensya ng OBP. And also, ang OBP kasi, ang Vice President kasi,
Actually, limited lang talaga ang duties and responsibilities niya. Yung kanyang mandate, limited lang talaga yan eh. Hindi kagaya ng president. Tsaka yung budget, limited din, di ba? Binawasan pa nga eh. Di ba, kung naalala nyo, 2 billion yung inihingi ni BP and then naging 700 million lang, di ba? Compared mo naman sa budget ng OP, ng Office of the President, no? So, ano rin yan, malaki rin yung epekto ng budget para magampanan yung tungkulin. Kahit panoorin natin si Kaado. Sa Indian television, kubansa, na merong Tungkol to kay feud Pocac. sa loob ng Marcos family. At ito ay sa kadahilalang si Ay May family feud na daw sa dito sa presidential family, ano? Yung parang may mga iringan na sila or may awayan. Marcos ay ina-urge na ang Malacanang to shed light on the Pero, circumstances around the death by cocaine overdose of Paulo Tantoco. Yan po ang heredero ng Rostan Retail Empire, including possible involvement of the First Lady Lisa Araneta Marcos. At mukhang, mga kabansa, pag hindi nag-explain, ay baka tumawag ng Senate hearing tungkol dito. Namatay po si Paulo Tantoco noong March 8 sa Los Angeles, California, sa Beverly Hills, no? Caused by accidental drug overdose. Kinumpirma po ito ng Los Angeles County Medical Examiner noong July, no? Na itong si Paulo, ang administrador ng department store ng Rustan chain, died from cocaine use. Ayun guys, ano sabi ni Kaado na ina-urge na ni Senator Amy na to light or to give yung to light shed dun sa nangyari kay Mr. Tantoco, no? Parang gusto niya na magpaliwanag ang Malacanang doon sa allegedly involvement ni First Lady. So kapag hindi sila nakapagpaliwanag, may posibilidad na iakyat sa Senate nung magkakaroon ng hearing. Magkakandak sila ng investigation, ano? Hindi ko lang sure kung sinong committee ang hawak eh. Baka si Sen Amy, ano? Hawak niya yung ano, yung foreign affairs ba yun? Tingnan natin guys kung ano. Pero dapat maimbestigahan. Tuloy natin si Kato guys. Dinidisclaim ni Nena Tantoco, ang nanay ni Paulo, na walang kinalaman si Lisa Ano? Marcos, Araneta Marcos dito. Ma'am, kung to be consistent with your statement naman na you are on the ang talking point nyo ay yung this is a private matter. Huwag nyo nang pakialaman yung involvement ni Lisa. Hindi. Yung pong involvement ni Lisa Araneta Marcos dito ay labas po. No? I think your family has suffered enough. At ang hinahanap po ngayon ng sambayan ng Pilipino ay ang katotohanan lamang. Everybody is just asking for justice for your son.
Hindi po kayo tinitira, hindi kayo niintriga, hindi po. No! Ang problema po, nung ginawa niyo yun, nauungkat na tuloy ang relasyon ng Marcos sa mga tanduko. Ayun guys, sabi ni Kado na yung mother ni Mr. Tantoco, wag nang, ano yung pagkakasabi niya? Wag nang i-clear or wag niyang sabihin na walang kinalaman si Kokak. Parang wag na lang magsalita. Hayaan na lang na magkaroon ng investigasyon. No? Tama naman yun eh kasi unang-una wala naman dun sa pinangyarihan eh yung mother ni Mr. Tantoco. So wala siyang alam doon sa nangyari. So hindi niya pwedeng sabihin na walang kinalaman si Kokak or meron. 'Di ba? Kasi wala siya doon eh. So yun yung sinasabi ni Kado na pabayaan na lang, huwag na lang magsalita. Tingnan natin to guys, itong balita ng Ano ba ang pangunahing laman ng kanilang MR? impeachment. Magandang gabi, June. Ayon sa grupo, Walang hindi kamatayang lapat sa sitwasyon impeachment. yung naging desisyon ng Korte Suprema na part o labag sa one-year ban yung ika-4 na impeachment complaint na isinampa sa Senado. Dahil paniwanag nila na yung unang impeachment complaint na May mga nag-rally na naman. inihain sa House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi naman naaksyonan sa House of Representatives. Umapila sa Korte Suprema ngayong araw ang ilang individual na kasama sa mga naunang naghain ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Dr. Sylvia Estrada Claudio, co-convener ng Tindig Pilipinas, maling-mali ang desisyon ng Korte Suprema at kasama sa kanilang paninitigan ang pagtutol sa naging ruling ng Korte. Naniniwala po kami na maling-mali ang naging desisyon ng ating Korte Suprema. Mali po siya. Ang daming mas marunong pa sa Supreme Court, no? Dahil sa reasons na sinaside, unang-una po yung 1 year na daw po. No? We did file the first impeachment complaint at minanmanan po namin kasi kami ang first complainants. At nakita po namin na hindi na-initiate. Nabinbin po eh. At masama nga po ang loob namin doon. Di po ba? Kaya nung nakita naman namin na na-file na yung fourth impeachment complaint, pumayag na po kami. Dagdag pa ni Dr. Claudio, naniniwala sila na nag-overstep ng bahagya ang SC. Paliwanag niya na nagsimula na ang Senado at malinaw sa Constitution na sila na ang may karapatan dito. Ang pagkakaintindihan niya nila ay magsa-trial at doon ang due process magaganap para kay Pipi Duterte. We don't believe it's unconstitutional at naniniwala po kami na ang nangyari po ay napipigilan ang taong bayan na humingi ng pagsingil. Taong bayan. Taong bayan na naman. Sino ba yung mga taong bayan na yan? Ng accountability sa high officials. Nilinaw rin ni Dr. Claudio na hindi dapat nalalapat ang one-year bar rule sa kanilang kaso dahil ang kanilang unang reklamo ay hindi naaksyonan ng House of Representatives. Naniniwala po kami na yung sinasabi ng Supreme Court na nasobrahan yung one-year rule, hindi po nangyari yon, no? Kasi po hindi naman na-refer to the Committee on Justice, even yung first complaint namin. Nga yung violation eh. Hindi ni-refer. Sabi ng Korte Suprema, hindi raw pwede yun. Dapat action yung Congress
doon sa inihain na impeachment. So, yun yung issue. Labas Tingnan na natin mga to, guys. pamumulo ang komite ng mga senador ng 20th Congress. Ang tanong mo siguro ngayon, anong pake ko? Well, here's why you should care. Let's lay the groundwork. Hindi lamang paggawa ng batas ang mandato ng mga senador. Bukod dyan, may kakayahan din ng Senado o ang mga komite dito na mag-conduct ng mga investigasyon o inquiry in aid of legislation. Tigilan nyo na yung mga research na yan, walang nangyayari dyan. Ibig sabihin, yung mga findings na makukuha nila, pwede nilang magamit para sa paggawa ng mga bagong batas. Pwede rin silang mag-recommend sa concerned government agencies na mag-file ng kaso base sa findings ng kanilang investigasyon. Kaya mahalaga na tingnan natin kung sino ba ang mamumuno sa mga komite na magsasagawa ng mga inquiry na ito. The elephant in the room? Ang Senate Blue Ribbon Committee, perhaps one of, if not the most important committee in the Senate. Ang Senate Blue Ribbon Committee kasi ang nag-iimbestiga ng mga alleged irregularities sa gobyerno. Ilan sa mga inimbestigahan ng mga nakaraang Senate Blue Ribbon Committees ang drug war, ang Farmally Scandal, ang pork barrel scam, at ang Hello Garci Scandal. Basically, ilan sa mga high-profile cases in the history of the country. And sino ang mamumuno dito for the 20th Congress? Si Senator Rodante Marcoleta, a neophyte senator but also a veteran congressman. Nanalo sa kanyang unang beses na pagtakbo sa pagkasenador and also a member of the Duterte 7 Bloc in the Senate, isang grupo ng mga senador na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Put 2 and 2 together and that's where the story is. A Duterte ally will lead the committee that will investigate the irregularities in the Marcos administration. Hindi na natin kailangan pag-usapan ng rift between the Dutertes and the Marcoses dahil walang breakup na hindi mapatid. Bukod sa Blue Ribbon Committee, si Senator Marcoleta rin na magsisilbing chairman ng Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship. Ang tanong ngayon, binigay ba itong komiteng ito kay Senator Marcoleta bilang kapalit ng kanyang boto? And to some extent, ang boto ng mga miyembro ng Duterte 7 Bloc para sa Senate presidency ni SP Cheese Escudero. Well, according kay Senate President Cheese, that's not the case. Para kay Senator Cheese, Senator Marcoleta is a litigator who will do a good job as a Blue Ribbon Committee chairperson. Sabi pa niya, unfair na husgahan ang kakayahan ng isang senador katulad ni Senator Marcoleta base lamang sa kanilang tagal ng pagsisilbi bilang senador. Well, unlike some members of the Duterte 7 Bloc in the Senate, Senator Marcoleta actually attended the State of the Nation address of President Bongbong Marcos. Ngayon, may ibig sabihin ba yon? Well, time is the ultimate truth teller. Ang sabi ko lang, the truth will set be free. Will na, lalabas ang katotohanan. And i-ask na lang natin yan sa tadhana. And that's why you should care. Ayun guys, para sa akin, tama-tama lang yung committee ng Blue Ribbon kay Senator Marcoleta, no? Kasi alam naman natin na magaling si Senator Marcoleta pagdating sa mga investigation, tsaka fair siya. Alam ko na hindi niya or wala siyang kikilingan. Basta sa kanya is yung trabaho, yung accountability ng mga government official. So, maganda na siya ang humawak ng Blue Ribbon Committee. Okay guys, hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood. Paki-subscribe naman guys. Tsaka pa-like na rin, ano? Okay guys, see you on my next content. Ingat and God bless. This is Kuya Linux. Bye-bye.